Part 3. Nang makababa ako saka makapagbihis ng uniforme ko, matapos kong umalis sa kwarto ni Sir ay tumulong ako agad kay Manang na maghanda ng almusal ni Sir, dahil bigla akong nakaramdam ng hiya, dahil hinayaan ko na may mangyari sa amin kagabi kahit na ako ang nasa katinoan, hindi ko dapat yun hinayaan dahil alam ko na nahihirapan na siyang makipagbalikan kay Rebecca, pero hinayaan ko pa rin kaya naman bilang pambayad sa kahihiyan na ginawa ko. Naisip ko na lang na pagsilbihan siya nang makita ko siyang bumaba, nakasuot na siya ng pang-corporate suit niya ay agad akong nagsalita. "Sir, kain na po kayo," nakangiting turan ko sa kanya pero nang makita kong tumingin siya kay Manang, agad din siyang tumingin sa watch na nasa braso niya saka ito nagsalita. "I need to go now, salamat na lang," matapos nun ay tinalikuran niya na lang kami saka tuloy-tuloy na lumabas ng mansyon. Ngayon lang yata hindi kumain si Sir A. Nagtatakang sabi ni Mela kaya naman napabuntong hininga ako saka ako napakagat sa labi ko. Siguro ay wala lang gana kumain si Sir dahil sa nangyari sa kanila Ma'am Rebecca. "Hayaan nyo na mabuti pa ay tayo na lang ang kumain nito," sabi ni Manang sa amin kaya naman sabay-sabay na lang kaming umupo sa hapag, saka nagsimulang kumain habang kumakain kami ay naririnig ko namang nagkukwentuhan sila, pero hindi ako makasabay dahil wala akong alam sa pinag-uusapan nila. Naaawa ako kay Sir, hindi ko na malayang sabi ko kaya napabaling sila sa akin. "Bakit naman?" agad naman natanong ni Ruth sa akin. "Kasi lasing na umuwi si Sir kahapon halatang si Ma'am Rebecca ang dahilan." "Ganun ba? Kitang-kita naman. Kasi na mahal ni Sir si Ma'am Rebecca kung alam mo lang. Nika na matagal ng playboy si Sir, hindi kaya siya nagseseryoso sa babae. Dati pero nung dumating si Ma'am Rebecca sa buhay niya natutunan niya magseryoso iniwan niya lahat ng mga babaeng madalas niyang kasama. Hindi rin namin inaasahan na tatagal sila ng 4 na taon, sabi naman ni Mela kaya naman napalabi ako sa sinabi nila. Seryoso nga siguro talaga si Sir, kay Rebecca dahil tumagal sila ng 4 na taon kitang-kita ko kung paano siya naapektuhan sa break-up nila. Dapat lang siguro natulungan ko si Sir, kung paano sila magkakabalikan ni Rebecca, dahil masasayang lang ang 4 na taon na pinagsamahan nila ng dahil lang sa akin. Kaya naman naisipan ko na magpapaturo akong magluto ng paboritong pagkain ni Sir, para naman makahingi ako ng sorry sa nangyari sa amin kagabi. Matapos namin kumain ay agad din naming nilinis ang mesa saka ko hinugasan. Ang mga hagasin hindi gaya ng nakaraang paghuhugas ko ay wala na akong nabasag sa pagkakataong yun. Matapos ko maghugas ng pinggan ay nagpasya akong magluluto ng paboritong ulam ni Sir, kaya naman agad akong lumapit kay Manang. "Manang, ano pwede bang magpaturo sa inyong magluto ng paboritong ulam ni Sir? Gusto ko po sana siyang dalhan ng pagkain sa opisina niya kasi nag-aalala ako na hindi pa kumakain si Sir," tanong ko. Nakita ko namang napangiti ng marahan si Manang sa sinabi ko. "Oo naman. Napakabuti mo naman na iisip mo si Sir. Sige, bibigay ko sa iyo ang listahan ng mga rekado na bibilhin mo para sa pagluluto ng giniling, dahil wala na tayong stock sa ref kaya kung pwede sana isabay mo na rin ang pagbili sa mga iba pang dapat bilhin," wika ni Manang kaya naman napangiti ako. "Sige Manang, akin na ang mga bibilhin," sagot ko naman sa kasya, nagsulat ng mga listahan para sa mga dapat kong bilhin. Matapos niyang isulat lahat ay inabot niya sa akin ang listahan saka ako nagmamadaling bumalik sa kwarto ko, para magpalit ng damit saka ako umalis ng mansyon. Matapos kong magbihis, nagpahatid lang ako sa driver nila Sir saka kami, huminto sa supermarket kaya naman nang makapasok ako doon ay agad kong kinuha, ang mga kakailanganin sa mansyon. Matapos kong mailagay lahat sa cart ay agad akong pumila, para magbayad ng ako na ang magbabayad ay saka nagsalita ang kaera sa akin. 6,668 po lahat-lahat, sabi ng kahera saka ko kinapa ang bulsa ko nang makita kong phone lang ang dala ko, saka ko naalala na hindi ko nga pala nakuha ang pambayad kay Manang dahil wala nga pala akong kapera-pera. Halamis na iwanan ko pala yung wallet ko, kinakabahang turan ko nakita ko namang kumunot ang noo nito sa akin. "Ma'am, hindi nyo na po pwede ibalik ang mga nosken ko na dahil hindi po pwede i-refund ang mga yan," seryosong sabi niya kaya naman napakagat ako ng labi ko. Ako na ang magbabayad, nagulat akong napalingon sa likuran ko nang makita ko, ang isang gwapong lalaki na naka-formal attire, kulay brown ang mga mata nito. Moreno din ito, habang nakaababa naman ang buhok nito. Manly rin ang scent nito dahil naamoy ang pabango niya nang lumapit ito sa akin, sa palagay ko ay katangkad niya lang din si Sir.
Okay na po sir, sabi ng Kaera. Dahilan para matauhan ako ng makita kong hawak niya na ang mga supot ng pinamili ko ay nanlaki, ang mga mata ko saka hindi ko malaman kung paano magpapasalamat sa kanya. Salamat paano pala kita mababayaran. Nahihiyang turan ko sa kanya nang makita ko, ang pagngiti nito sakin lumabas ang mga dimples nito. Don't worry about it, but I guess you can treat me a dinner some other time. Nakangiting sagot niya sa akin kaya naman napatanga ako sa sinabi niya. Sige pag nagkita ulit tayo ililibre kita pag may pera na ako, nahihiyang sagot ko, nang huminto na ako sa tapat ng sasakyan, na naghatid sa akin ay napatigil din siya sa paglalakad. By the way, before you go may I ask what's your name? Seryoso. Tanong niya sa akin kaya naman napalabi ako saka tumingin sa kanya. You can call me Faye. Tandang pananong. Nice name. By the way, I am Luis and I hope that you won't forget me. Nakangiting turan niya sa akin kaya naman tumangulang ako ng marahan, saka nagpaalam sa kanya bago ako tuluyang pumasok sa sasakyan. Ilang oras lang ang binyahe namin nang makabalik ako sa mansyon ay nakita kong sinalubong ako ni Manang. Iha, nakalimutan ko pala abot itong credit card, pambayad sa mga bibilhin mo kanina. Buti naman nakapagbayad ka, kahit wala kang dalang pera. Tak-ang wika ni Manang. Kaya naman ngumiti lang ako sa kanya. Ayos naman ang nabayaran ko na lahat yan kasi may lalaking tumulong sa akin kanina. Mabuti naman kung ganun, o siya halika na't simulan na natin lutuin ang giniling ni Sir. Pagkasabi ni Manang noon ay nagsimula na kaming maghiwa ng mga rekado, sangkap sa pagluluto. Dahil unang beses kong tumulong sa pagluluto ay ilang beses ko nahiwa, ang daliri ko kaya naman tinadtad ni Manang ng band-aid ang mga daliri ko na nahiwa ko, matapos nun ay binigyan niya lang ako ng instruksyon kung paano lutuin, ang giniling na pinapaluto ni Manang sa akin, ako ang pinagtimpla niya ng ulam kaya naman nang tikman ko ang niluluto namin ay natuwa ako nang sabihin ni Manang na tama lang, ang pagkakatimpla ko ayos lang ang lasa ng luto ko. Manang pupunta na po ako sa kumpanya ni Sir, paalam ko kay Manang, dahil abala sa gawaing bahay sila Ruth sa Camela ay di ko na nagawang magpaalam sa kanila. Sige iha mag-iingat ka, nga pala magpahatid ka na lang kay Eduardo, sabi ni Manang sa akin kaya naman tumango na lang ako bilang sagot. Nalaman ko rin na ang driver pala na naghahatid sundo sa amin ay asawa pala ni Manang, kaya naman hindi na rin ako nag-alala kapag nagpapahatid kami sa asawa niya. Ilang oras lang naman ang biyahe saka nakarating din kami kaagad sa tapat ng building ng kumpanya ni Sir, kung saan nakalagay sa labas ng building ang pangalan ng kumpanya. Papasok na sana ako sa loob ng building nang bigla akong harangin ng security guard. Ma'am ID niyo po. Tanong nito sa akin kaya naman pinakita ko ang ID ko bilang kasambahay ni Sir. Hindi ko inaasahan na papayag ito na papasukin ako sa loob kaya naman nang makapasok ako sa loob ng building ay agad akong sumakay sa elevator. Nang maalala ko ang sinabi ni Manang sa akin kung saan ang palapag ng opisina ni Sir ay agad akong bumaba ng elevator, nang magsimula na akong maglakad ay napansin kong panay ang tingin sa akin ng mga taong nakakasalubong ko, ang mga tingin nila sa akin habang pinag-uusapan ako, kahit pa nabulong lang ang mga ito ay malakas kong naririnig ang mga usapan nila. Huminga lang ako ng malalim saka ko inayos ang puting simple na dress na suot ko, saka ko inayos ang pagbitbit sa bag na dala ko kung nasan ang pagkain na niluto ko para kay Sir, kaya naman nang makarating ako sa tapat ng secretary desk ay narinig ko ang pinag-uusapan ng ibang empleyado. Sino yan? Hindi ko alam pero mukhang si Sir yata ang pinunta niyan dito. Diba matagal nang huminto sa pagbisita ang mga babae niya? Di niyo pa ba alam na naghiwalay? Na si Sir saka Ma'am Rebecca? Hala totoo. Napabuntong hininga lang ako dahil dinag na dinag ko ang usapan nila, hindi ko rin masisisi ang sarili ko kung mapagkamalan man akong babae ni Sir, dahil hindi naman kasi ako mukhang katulong sa suot kong damit ngayon dahil hindi naman talaga ako lumaki sa hirap, kaya naman kahit nakasambahay lang ako ni Sir ay hindi maikakailang mukha pa rin akong mayaman, modelo dahil galing naman ako yaman noon marunong akong mag-ayos ng sarili. Si Sir Montero ba ang pinunta mo? Agad na tanong ni Lloyd sa akin, nang makita kong kakalabas niya lang sa opisina ni Sir, saka ngumiti lang. Ako saka marahang tumango, kaya naman nang makita kong buksan niya ang pintuan saka siya nagsalita ay agad akong pumasok sa loob ng luwagan niya, ang bukas ng pintuan ng opisina ni Sir. Nang makita ko na nakatingin sa akin si Sir,
ay bigla kong naramdaman na nag-init, ang pisngi ko nang maalala ko ang nangyari sa amin kagabi, sa di malamang dahilan, ay nakita ko rin ang pamumula ng mukha pati tenga niya nang makita niya ako. Nang makita ko si Danica na bagong pasok lang sa opisina ko, napalunok ako dahil naalala ko ang nangyari kagabi kaya naman nang makita kong naglakad siya palapit sa table ko, nilapag doon ang dala niyang paper bag ay bigla akong napabuling doon. Sir, nilutuan ko po kayo ng paborito niyong ulam. Gusto ko lang pong humingi ng tawad sa nangyari kagabi. Alam ko na nasasaktan kayo nun pero hindi ko po pinigil na mangyari yun kaya ako po talaga ang dapat sisihin dahil kasalanan ko kung bakit nangyari yun. Habang sinasabi niya sa akin ang bagay na yun ay nakita kong lumungkot ang mga mata nito kaya naman bigla akong nakaramdam ng guilt dahil hindi ko rin naisip ang sinabi ko kanina sa mansyon. Hindi Nika, huwag mo sisihin ang sarili mo dahil ako talaga ang dapat sisihin sa nangyari. Dahil hindi ko iniisip ang ginagawa ko, I'm sorry, sinserong hingi ko ng paumanhin sa kanya di ko naiwasang mamangha nang makita kong namula. Ang mga pisngi niya may parte sa akin na parang gusto kong haplusan. Ang mga pisngi niya dahil ngayon ko lang siya nakaharap ng matagal, natitigan ay ngayon ko lang napansin na napakaputi, ang kinas nga niya kaya naman hindi mo masasabing isa lang siyang kasambahay ngayon dahil kutis modelo siya. Sa bagay galing naman kasi talaga siya sa mayamang pamilya, kaya naman hindi may kakaila ang ganda ng kutis niya dahil hindi naman siya pinanganak na mahirap, dahil ako ang kumuha sa kanya mula sa mga magulang niya. Ako din dapat ang yumako ng responsibilidad sa kanya dahil siya ang ginawa kong pambayad sa utang ng mga magulang niya sa ngayon. Wala man akong alam sa pinag-uusapan niyo pero maiwan ko muna kayo, sabad naman ni Lloyd. Kaya naman mahina akong natawa nang lumabas siya ng opisina ko, kaya naman sinenyasan ko si Nika na maupo sa upuan sa harap ng table ko. Naupo ako sa swivel chair ko saka ko inilabas ang Tupperware sa paper bag na dala niya, namangha ako nang makita kong giniling ang laman nun bahagya akong napangiti sa kanya, nakita kong napangiti rin siya sa reaksyon ko kaya naman agad akong sumandok doon, saka iyon tinikman nanlaki ang mga mata ko dahil ang sarap ng pagkakaluto nun. Did you cook this? Tanong ko sa kanya, nakita ko naman ang marahan niyang pagtango. Nagpatulong akong magluto kay Manang kasi hindi naman ako marunong magluto. Well, your first time isn't bad, sabi ko naman sa kanya, nakita ko namang biglang namula ang mukha niya, kaya naman bigla rin akong natigilan sa sinabi ko dahil naisip ko na double meaning yata ang naisip niya sa sinabi ko, kaya naman pinagpatuloy ko na lang ang pagkain ko dahil sa kabusugan ay napasandal ako sa swivel chair ko, nakita ko namang napangiti siya. Thank you for the food. Sana sa susunod ipagluto mo ulit ako, nakangiting turan ko sa kanya, nakita ko namang mas lumawak ang ngiti niya saka siya masayang tumango. And I hope we can be friends. Bigla akong natigilan ng marealize ko ang salitang lumabas sa bibig ko, pero agad din naman akong tumingin sa kanya dahil wala rin namang masama. Kung makikipagkaibigan ako sa kanya dahil mabait namang tao si Nika, wala namang masama kung magiging mabuti ako sa kanya dahil masipag naman siyang nagtatrabaho sa akin bilang katulong. Yes sir, no problem, nakangiting sagot niya sa akin, kaya naman napangiti ako ng marahan sa kanya. Sir, alam ko kasing ako yung dahilan kung ba't kayo hiniwalayan ni Ma'am Rebecca, dahil nakita ko kung gaano kayo nasaktan nang mangyari yun gusto ko kayong tulungan na magkabalikan. Natigilan ako nang marinig ko ang sinabi niya sa akin kaya naman nakanganga akong napatingin sa kanya. Really? Hindi. Makapaniwalang sagot ko oo sir, gusto ko sanang tulungan kayo mamili ng bagay na pwede niyong ibigay sa kanya kapag sinuyo niyo siyang makipagbalikan sa inyo. Gusto ko rin samahan kayo para magpaliwag sa kanya kasi baka may hindi lang siya naintindihan, paliwag niya kaya naman napatayo ako agad sa swivel chair ko saka ko siya dinala. Palabas ng office nakita ko naman ang mga tinginan pati bulungan ng mga empleyado ko, sa opisina pero binaliwala ko lang ang mga ito. Mahalaga ay magkabalikan kami ni Rebecca kaya kahit pa nakailanganin ko ng tulong ni Nika ay gagawin ko, dahil hindi ko hahayaan na masira ang 4 na taong pagsasama namin ni Rebecca ng ganon lang, kaya naman gagawin ko lahat para lang maayos ang gulong nangyari sa pagitan namin. Sir, paano po yung meeting nyo? Tanong ni Lloyd na humabol sa amin kaya naman huminga ako ng malalim. I'll be back later, pag hindi ako umabot sa meeting paki-cancel na lang, sabi ko kay Lloyd bago ko dinala si Nika sa parking lot, saka siya pinasakay sa Tesla ko matapos nun ay agad ko yung minaneho papunta sa isang malaking mall.
Nang makababa kami sa mall ay agad din kaming pumasok sa loob, nang makita kong nilubot ni Nika ang tingin niya ay napangiti ako nang di ko namamalayan. So what shall we do next? Tanong ko sa kanya nang makita kong magsimula siyang maglakad papasok sa isang jewelry store. Sir, nalaman ko kasi na balak niyo na daw mag-propose kay Ma'am Rebecca. Seryosong tanong niya sa akin kaya naman nang maalala ko yun ay agad akong napangiti. Yeah, I'm planning to propose to her, but I still don't have plans on how I do it. Ganun po ba? Di tutulungan ko na lang din kayong mamili ng singsing na ibibigay niyo sa kanya, pag nag-propose kayo sa kaalahas na ibibigay niyo sa kanya pag tinanong niyo ulit siya, na makipagbalikan sa inyo. Seryosong sabi niya pa ulit kaya naman tumango na lang ako bago kami pumasok sa loob ng jewelry store. Good day ma'am, sir, what may help you? Nakangiting bati sa amin ng sales lady kaya naman agad akong napasulyap kay Nika na seryosong, tumitingin sa display stand na nasa harapan namin kaya naman, ginaya ko siya sa kanilibot ang tingin ko sa display stand na nasa harapan namin. Sir, tingnan niyo to, mukhang maganda, seryosong sabi ni Nika sa akin saka ipinakita ang isang engagement ring. That's a platinum 5.02 CT round cut white diamond solitaire ring and its price range is 20,205,360. Pagkasabi ng sales lady noon ay agad kong pinakuha, ang singsing saka iyon tiningnan ng maigi kaya naman napangiti ako dahil maganda ito. This is a good choice Nika. Nakangiting turan ko kay Nika saka ako tumango sa sales lady. I'm buying this ring. Habang binabalot ng sales lady ang singsing na napili namin ay nakita ko namang pumunta si Nika sa necklace section, nakita kong may tinitigan siyang kwintas doon. What are you looking for? Pulong ko sa kanya nang makalapit ako sa tabi niya, nakita kong bigla siyang napasulyap sa akin habang namumula. Ang mga pisngi saka siya muling tumingin sa display stand. Napansin kong sa ibang direksyon na tumingin ang mga mata niya kaya naman nang makita kong ituro niya, ang ibang kwintas ay agad kumunat ang noo ko. How about this miss? Agad na tanong ni Nika sa sales lady na kaharap na ulit namin ngayon. That's a diamond solitaire pendant 14K white gold necklace enhanced sir, and its price is 340,690, sabi ng sales lady kaya naman agad akong napatango. I'm going to buy this necklace too. Sir, hintayin ko na lang po kayo sa labas Nakangiti ng marahan si Nika nang sabihin iyon sa akin kaya naman napatango lang ako, saka siya na unang lumabas sa akin nang muli kong mapansin, ang kwintas na nakita kong tinititigan ni Nika kanina ay naisipan kong tanungin ang sales lady. What about this necklace, miss? Sabi ko saka itinuro ang kwintas na tinitigan ni Nika kanina. It's a fancy purple pink diamond heart necklace by material. Good sir, and its price is 24,069, 750, sabi ng sales lady kaya naman bigla. Kung naisip na baka kaya, hindi iyon ang tinuro sa akin ni Nika dahil masyadong mahal ito para sa isang kwintas, dahil anak mayaman siya noon ay nasanay na siguro siya na mamili ng mga ganitong klase ng alahas, kaya naman nakangiti akong tumingin sa sales lady. Give me that necklace too, saka ko inabot ang gold card ko sa sales lady. Dahil sa pagtulong niya sa akin ngayon ay gusto ko rin siyang regaluhan, para naman malaman niyang na-appreciate ko ang pagtulong niya sa akin ngayon. Nang matapos kunin lahat ng bayad ng sales lady ang mga binili ko, agad akong lumabas ng jewelry store na may daladalang maliliit na paper bag. Sir, ako na po ang hahawak niyan. Pagkasabi ni Nika noon nang makita niya, akong lumabas ng store ay agad niya inabot ang mga hawak kong paper bag pero inilayo ko iyon sa kanya. Don't bother. I'm going to carry this. Don't worry, sabi ko sa kanya nakita ko naman siyang napalabi. Well, we're done shopping, what shall we do next? Nakangiting tanong ko sa kanya, nagulat ako nang hawakan niya ako sa braso ko saka ako dinala sa isang arcade. Baka gusto niyong mag-enjoy muna bago bumalik sa trabaho niyo sir, nakangiting turan ni Nika sa akin, dahilan para mapatitig akong maigi. Nang makita ko ang mga matatamis ng ngiti mula sa labis niya, sure. Kaya naman nang pumayag ako ay agad niya akong dinala papasok sa arcade, matapos noon ay agad kong inabot ang gold card ko sa kanya nagulat ako nang bumili siya ng maraming coins, saka pumunta sa iba't ibang palaruan doon, habang naglalaro kami ay nakita ko kung gaano siya kasaya sa ginagawa namin kaya naman di ko maiwasan ang mapangiti kaya naman nang matapos namin maglaro sa baril bar ilan,
Agad kong kinuha ang paper bag ng kwintas na binili ko para sa kanya. Here, kuha ko sa atensyon niya, nang mapabaling siya sa kamay ko na inaabot ang isang paper bag sa kanya. Bigla siyang napatingin sa akin. Ano yan, sir? That's the fancy purple pink heart diamond necklace that you're looking in the store earlier. I bought that for you, and it's a gift for you, because you helped me today. Thank you. Seryosong sabi ko sa kanya sa kamarahang ngumiti. Nakita ko namang nanlaki ang mga mata niya. Wow! Thank you for this wonderful gift, sir, pero nakakahiya naman, sobrang mahal nito, kaya kahit matagal ko na tong bilhin noon ay di ko magawa. Dahil hindi kaya ng pamilya kong bumili ng ganitong klase ng alahas. Hindi makapaniwalang tura niya, kaya naman napangiti ako, saka ko marahang ginulo ang buhok niya. Well, we're friends now, so if you want something you tell me, okay? Nakangiting turan ko, nakita ko namang namumula ang mga mukha niya, saka siya marahang tumango.